Iba si Abante ang ipoproklama. Ang sabi ng Korte Suprema, eleksyon yan. Kung ikaw ay second place, ibig sabihin, ang karamihan ng tao ay ayaw sa'yo. Bakit ikaw ang iuupo? Sabi ng Supreme Court, hindi. Hindi pwede yung talo ay gagawin mong panalo pag na-disqualify yung number one. Kasi hindi pa rin ikaw ang gusto. Ang eleksyon ay ang gusto ng nakararami. Kaya ang nangyayari nga, so, kung mayor, governor, bakante, di ba? Bakante yung posisyon ng governor. Ang vice governor ang papalit. Okay. Ngayon, kung congressman, wala namang rule on succession. Same principle should apply. Bakante rin. Anong mangyayari pag bakante ang posisyon ng congressman? Special election para malaman kung sino ang gusto. Ngayon, kung yung second placer ang nanalo after the special election, hindi na siya second placer. First placer na siya. Pwede na siyang umupo. Ngayon, kung nag-eleksyon, second placer pa rin siya, ayaw talaga sa kanya, bakit siya uupo? So, yun po ang maganda para sa akin, very logical. Wala akong kinakampihan dito. Hindi ko kilala si Joey Chua. Hindi ko kilala yan Ito, para sa akin, ang logic ng Supreme Court. So, para sa akin lang naman, isang aking payak na opinion. Following yung logic, yung pangangatwiran ng Korte Suprema na hindi dapat yung second place rule sapagkat sa eleksyon, ang gusto ng tao ay yung first place. Hindi nila gusto na manungkulan sa kanila yung second place. Kaya nga second place yun Lalo na yung third place, si Dan Fernandez. Ayaw nila yun, third place Ngulelat ang tao doon, ngulelat. Anyway, bumalik po tayo sa seryosong usapan. Ito kasi, di ba, may mga nangyari na katulad nung kay Congressman Benny Abante. Di ba, na-invalidate yung certificate of candidacy at na-disqualify si Joey Uy. Grabe. Alam mo ba itong laging may Aberiano? Hindi, itong si kasamang Joey. Laging may painetang kasama yan dadala. Di ba, may paineta pa siya. Uy! May suklay pa man din. Uy! Anyway, di ba si Abante ang ipoproklama? Kaso mo, ang malaking problema sa ginawa ng COMELEC na yan ay mayroong kaso na pinromulgate or pinagtibay ng ating Korte Suprema noong 22 April 2025 na ang pangalan ay Mangudadato versus COMELEC. Yes. Yan. At ang sabi rito, yung rule na kapag na-disqualify ang isang kandidato ay yung number 2 ang iupo ay hindi na dapat sundin. Sapagkat ang sabi ng Korte Suprema, eleksyon yan. Kung ikaw ay second place, ibig sabihin, ang karamihan ng tao ay ayaw sa'yo. Bakit ikaw ang iuupo? So, eto ang nangyari. Yung Mangudadato ay si Pax Ali na disqualify. Dapat yung pangalawa daw na nakakuha ng boto for governor, yun ang i-declare na governor. Sabi ng Supreme Court, hindi. Since disqualified yung nanalo for governor, ang uupo yung vice governor. Okay, no second place rule. Wala na yung second place rule. Okay, yun ay sa local government. May rules on succession. May gobernador, pag hindi pwedeng gobernador, yung vice, yung number 1 na board member magiging vice. Pagka hindi pa rin pwede yung vice governor, yung number 1 ang magiging governor, number 2 magiging vice, etc. Paakyat yun. Congressman, wala namang vice congressman. Di ba? Paano yun? Wala. So may nagsasabi na hindi daw ito kasama kapag kongreso ang pinag-uusapan. Okay, opinion nila yon. Ito naman ang aking opinion. Kung babasahin nyo po yung desisyon, mahaba po yun, pagtsagaan yung basahin para naintindihan natin. Huwag tayong gagaya kay Dan Fernandez na igugugel lang. Mamimislead tayo at baka matalo pa tayo, mangulelat pa tayo.
Okay. Ang gawin nyo ba, basahin nyong mabuti ang desisyon. Yung reasoning, yung tinatawag nilang ratio decidendi. Latin yun, ha? Latin yun. Sige, sir. Oo. Alam mo ba yung story niyang Latin? Hindi po eh. Sabi may isa nagtanong kay Presidente Erap, sabi niya, ano ho ba ang puwet sa wikang Kastila? Sa lumpwet? Hindi. Hindi. Sabi ni Erap, naku, hindi ko alam yung puwet sa wikang Kastila, pero alam ko sa Latin. Alam mo sa Latin? Sa Latin! Wikang Latin! Grabe. Oh, ikaw naman, oh. Nahulog ako doon. Oh. Sorry. Anyway, yung ratio decidendi, Ay, inisip ko Latin Latin po yan, Latin. Ibig sabihin, the reason, ratio, parang rason, di ba? Decidendi. Okay. Ng desisyon. Ayan. Doon po sa pagpapaliwanag ng Korte Suprema, mayroong silang sitas o binanggit. Aha. Hindi lang maintindihan yung sitas, atin yun eh. Yung sitas sa Biblia eh, di ba? Meron silang binanggit na kaso, yung T. Delgado versus House of Representatives Electoral Tribunal, kung saan ang isang kandidato for the House ay siyang na-disqualify. Okay. Doon, yung second place ang inupo. Ayan. Yun po ay talagang explicitly binanggit ng Korte Suprema noong sinabi nilang hindi na pwede yung second place rule. So, para sa akin lang naman, isang aking payak na opinion. Since binanggit yung mga pangyayari nung nakaraan na ang second place rule ay in-apply nung sinabi ng Korte Suprema hindi na pwede na second place, at following yung logic, yung pangangatwiran ng Korte Suprema na hindi dapat yung second place rule sapagkat sa eleksyon ang gusto ng tao ay yung first place. Hindi nila gusto na manungkulan sa kanila yung second place. Kaya nga second place yun eh. Lalo na yung third place, si Dan Fernandez. Ayaw nila yun, third place eh. Ngulelat ang tao doon, ngulelat. Ngulelat. Kala po kulelat. Ngulelat. Ba't ngu? Kulelat ang Tagalog. Ngungong kulelat, ngulelat. Nangungo siya. Expression niya ni sino pa ito itong mamaya maalala ko yung professor na yon na siya ay kasama rin sa Constitutional Commission. Pagka nagre-recite kami sa law school, professor ko sabi niya, ano nangyari? Hindi ka makasagot. Nangungo ka. Anyway, sabi ng Korte Suprema, kaya ikaw ay second place, hindi ikaw ang gusto ng taong bayan. Ito ang gusto nila. Halimbawa, A and B. Si A ang gusto nila, hindi si B. Ayun. Hindi pwede yung talo ay gagawin mong panalo pag na-disqualify yung number one. Kasi hindi pa rin ikaw ang gusto. Ang eleksyon ay ang gusto ng nakararami. Kaya ang nangyayari nga, kung mayor, governor, bakante, di ba? Bakante yung posisyon ng governor. Ang vice governor ang papalit. Okay. Ngayon, kung congressman, wala namang rule on succession. Same principle should apply. Bakante rin. Anong mangyayari pag bakante ang posisyon ng congressman? Special election para malaman kung sinong gusto. Ngayon, kung yung second placer ang nanalo after the special election, hindi na siya second placer. First placer na siya. Pwede na siyang umupo. Ngayon, kung nag-eleksyon, second placer pa rin siya, ayaw talaga sa kanya, bakit siya uupo? So, yun po ang maganda para sa akin, very logical. Wala akong kinakampihan dito. Hindi ko kilala si Joey Chua. Hindi ko kilala yan eh. Ito para sa akin ang logic ng Supreme Court. Dito sa Mangudadato versus Comelec. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, yo, Topacio. Magkatapos sa mga komersyal information, sa palalahan ng buhay niya, si News, fake news, at kung ano naman